Oh, Tapos, yung time na rin yun po yung nabuntis ako. Kaya parang hindi ko na po siya na ano. Pero gusto ko na po sana magpa-opera para sa mga bata, mga anak ko. Kasi maliliit pa sila. Pag may nangyari sa akin, wala pong mag-aalaga sa kanila. wala ka ba nilapitan yan para matulungan ka? Wala po kasi sunod. Salamat nga pala kay Ma'am Los Dayo, Galdwin. Ma'am Los Dayo, salamat sa binigay mo 1,000. Binigay ko na doon sa na vlog natin ngayong umaga. Sana makatulong sa kanya yung 1,000. Grabe, kawawa si ate. So dito na ako pasalamat kay ma'am kasi maingay doon. So maraming salamat kay ma'am sa 1,000. So tapusin niyo yung video. Salamat. Good morning, good morning. So ngayong umaga po may panibagong vlog po tayo ngayong umaga. Isang babae po ay talagang maawa kayo kung makita ninyo ito. Na kalahating mukha niya sobrang laki na. So ngayon kasama ko si Wamos. So at interview natin kung ano ba talaga ang mga dahilan kung bakit namaga yung pisngi ni ate na kasing laki ng bola. So sana i-share po niyo ito para matulungan man lang natin at sana mapansin ni Daddy Frankie itong interview natin na babae ngayong umaga. So ngayon puntahan na natin at ang bahay kasi nila nasa tabing kalsada pero inilipat ko muna kung saan ako mag-interview. Kaya napakaingay po ng sasakyan, hindi tayo maka-interview kasi wala tayong microphone. So nandun po siya, pinapunta ko doon sa may living eh. So doon kami mag-interview kasi walang maingay. So tara, samahan niyo po ako doon sa pupunta natin na babae. So dito ako, nakiusap na dito kami mag-interview kasi sobrang ingay kasi doon. Nakiusap na lang po kami dito sa may-ari ng living na dito muna kami mag-interview kay sobrang maingay. Dito si ate oh. Akala ko bahay eh. Living pala to. May buntag te. Good morning. Kaya itong living sa inyo? Sa lulo ko. Sa lolo mo? Dito kami mag-interview kasi walang maingay. Living pala to. So may buntag te. Magpailas ako ha. Magpakilala mo na ako. Ako pala si Edison de la Serna. Pero binansagan ako sa social media Butite. Dito kami ngayon kasi nakita ko yung mga message mo sa akin, chat. So nang pag-open ko, nakita ko yung picture mo. Ano pangalan ate? Shaira Ong. Shaira May. Shaira May. Pero ang apelido mo? Ong. Bakit Ong? Ang lulo na ko half Chinese ata. Half Chinese kaya Ong. Pero may asawa ka na ngayon. Opo. Ate, dumiretso na ako. May tanong ko na diretso ate. Ano bang dahilan bakit lumaki yung pisngi mo? Nung una, nung nagtatrabaho pa ako, akala ko nung una ano lang, yung parang munggos na maliit. Kasi pag ginanon ko, gumagalaw. Oh. Tapos, hindi ko pa siya inano kasi hindi siya masakit. Tapos, dangdahang lumaki. Pagkatapos nun, nung uminom ako ng gamot, parang ano yung naano, parang hindi ko na isabi kung anong gamot. Oo. Doon na siya parang nag-trigger. Oo. Kasi parang hindi na ako nakapagtrabaho na hindi na ako nakapagbili kasi wala na akong magamit na pambili. Ano trabaho mo noon ate? Sa po, nung una, tagabantay ng bata. Oo. Sunod, tindahan. Oo. Pag natin yung istorya, parang lumaki siya, unti-unti, parang ngipin na, dito nga, na siya, sumasakit. Parang na rin siya, ng bukol. Meron na sa kabila? Nung tatlong araw na ngayon, hindi pa ako kumain, kagabi, hindi pa ako kumain, tsaka kaninang umagahan. Bakit? Ang sakit. Pero, saan ba siya tumubo? Sa loob, sa laman, o sa buto? Sa gums po. Sa gums siya? Opo. Pero yung gilagid mo dito yung bagang baho, hindi sumama sa Lumaki siya sa gilagid nga mismo sa parang sa pa sa Bisaya, Lasi ba yan? Di ba sa Lagos? Lagos na. Hindi siya nagturok. Pero yung gilagid mo hindi siya sumama pag palabas. Parang sa gilagid na nga sa panga. Malambot ba yan? Matigas. Ano pa niya? Oo, lala. Ang laman niya ate parang
Parang tik-tik. Oh, ano siya, ang laman natin parang nakita mo yung lugaw na nanigas. Parang ganun. Oh. Siguro sa loob, pasintabi sa kumain na, siguro ang laman niya parang nana tapos nagtigas. Nung una, yung may iniinom ako ng gamot, lumabas yung nana tsaka dugo. Saan lumabas? Sa ngipin ko Sa po. ngipin? Opo. Hindi mo ba napacheck up yan? Ano, siyempre sa amin dito, parang yung una, yung binisaya lang ba? Sa sa Bisaya. Oo, yung paloy-aloy. Sabi na may sumampal, yung ganun, yung Mm. nung may libre check up sa Magpet, nagpa-check up ako kay doktor, pero nagtatrabaho siya sa Cotabato, ano nga yung hospital sa public, hospital sa Cotabato, ano nga tawag Hindi doon? ko rin alam. Regional. Pero napacheck up mo na pala. Oh, siya nga, need siya i-CT scan. Anong finding nila? Hindi pa ako nakapag-CT scan kasi tapos noon parang nabuntis ako. Mm. Tapos ngayon nasundan. Tapos nung parang hindi siya kasi pag nagpaplano kami, may mga something na mangyayari. Tulad ng last year, gusto ko sana magpa-opera. Kaso namatay yung lolo ko. Tapos, Yung time na rin, yun po yung nabuntis ako. Kaya parang hindi ko na po siya Pero gusto ko na po sana magpa-opera para sa mga bata, mga anak ko. Kasi maliliit pa sila. Pag may nangyari sa akin, wala pong mag-aalaga sa kanila. wala ka bang nilapitan yan para matulungan ka? Wala po kasi sunod-sunod po yung problema namin. Yung pamangkin ko po naoperahan siya sa SPMC. Bali, 2 buwan ata kami doon. Oo. Nagkabill kami ng 100,000 plus. Tapos pagka sunod-sunod nakarecover kami kasi may mga utang. Pag Tapos, nagpaplano na kami, yun po yung parang nangyari sa lulo ko po, yung nagkasakit po siya bago siya namatay. Parang 1 buwan ata siya sa ospital. Kasi, kaya nung imbis na doon mapunta sa akin ng atensyon, parang na-focus ko po sa lulo ko. may mga kapatid ko pa po ate? May kapatid ka? May kapatid ako isa sa tatay ko talaga, pero may sa iba pa po. Sa iba, may kapatid ka. Ilan ba ang Bali, anak? 6 kami lahat po. 6 kayo lahat. Sino panganay? Ako, Ikaw ang panganay. Tapos yung iba may trabaho na. maliliit pa po. Yung sunod sa akin, yun po yung may trabaho. Yun po yung anak niya na naoperahan sa SPMC. Ilang taon ka ngayon? 30 po. Ang asawa mo? 28. Hindi po ba naghanap ng paraan ng asawa mo para maoperahan ka? Naghanap. Marami po kami sinubukan na libre, kaso lang, yung nila is hindi sila makapag-opera pag dito sa mukha. Yung yung mga turok-turok lang po na maliliit na parang dun, parang yun lang po ang ina-cater nila. Kasi ate, yung mukha mo ate, kaya pa yung ipa-opera eh. Mintas, maaga pa. Tapos ngayon may tumubo na naman sa kabilang pisngi. Opo. Masakit. Ano, sa taas? Dito sa taas? Taas po. So, ibig sabihin, wala kang kain ngayon. Wala pa. Kagabi pa po. So, maano mo kay Daddy Frankie? Kasi gusto mo, si Daddy Frankie ang magpunta dito. Pero ako lang yung nagpunta muna. So, matagal ka na ba nanood sa vlog ni Daddy Frankie? Opo, pero parang nawalan po ko ng pag-asa kasi sa lahat po ng followers niya, hindi po ko makapaniwala na makapunta sila dito. Tapos ikaw ang gamitin ng Diyos na para makapunta ka sa akin. Parang ikaw ang instrumento niya. So, hayaan mo, i-try kong ilapit ni Daddy Frankie itong sitwasyon mo para mapuntahan ka. O kasi yung mga ugat sa mukha mo, lumalabas na. Minsan nga pag nakanganga ako kasi masakit po kumain. Hindi po ko makatulog. Anong naramdaman mo sa mukha mo? Bigat? Masakit? Mabigat po, mabigat. Masakit, tsaka yung ngipin ko po parang tinutulak niya po palabas. Oh, sasama talaga yan. Oo, pinapalabas. Kaya nga yung kirot niya hindi ko maintindihan po. Minsan napapaiyak na ako kung anong dapat gawin. Iniinuman ko na lang ng gamot para lang Huwag ka mag-inom ng gamot kung hindi naman sinabi sa doktor. para maibsan lang po yung kirot. Ano yun? Anong iniinom mo? Bibinamik? Opo. Nako. Ano yun? Sa buto? Opo, sa buto. Sa panga. Yung nag-umpisa siya, maliit lang talaga, as in. Oo, tapos
Tapos nag-inom ako ng mga gamot kasi sabi nila subukan to, subukan yan para lang Ah, ng mga testimony po na mga sinasabi-sabi lang sa mga tao. tapos na ano na Baka na-infection yun. ewan ko, siguro. Siyempre, kung yung mga advice sa mga tao, hindi ka muna dumaan sa doktor, tapos inom ka ng inom. Tapos, ilang anak mo? 3. Sus, ginoo ko. 3, sunod-sunod pa. 7, 9 years old, 7, tsaka yung 5 months. Huwag ka muna mag-anak ng anak. Ano ba trabaho sa mo? Ano po, ang construction. Araw-araw naman siya nagtatrabaho. Ngayon po, wala po siyang trabaho. Hindi ba kayo nahirapan sa pagbigas-bigas ninyo? Mahirap, pero kinakaya para po sa mga bata. Yung sahod niya parang, kasi may binabayaran din kami po, yung weeklyhan po. Parang Ay. doon po napupunta yung sahod niya. Ay, yung arawan? Iba rin po yung arawan, yung parang microfinance po. So itong video na to, kaya ako nagpunta dito para kung sakali baka ako'y makatulong sa iyo. Pwede ka ditong manawagan sa mga taong may kaya sa buhay na handang tumulong sa inyo. Ito, kung sa Bisaya, pahigayon na ninimo. Kaya alam ko ang Diyos hindi natutulog. Kasi sa tingin ko, sobrang bigat na talaga yung dinadala mo. 10 taon na rin. Ilang taon na? Mag-10 taon na po. Anong taon pala umpisa? Ano pa po, yung maliit pa po yung anak kong panganay. Ilan naman taon yung panganay mo? Sa 10 taon na ngayong September 18, Anong year yan nag-umpisa talaga yung ano mo? 2006, actually nang siya 2015. Ano bang nahalata mo doon nang umpisa siya? Nung una, akala ko sa ngipin lang kasi yung niya ba, pag ganunin ko, gumagalaw. Tapos unti-unti siyang lumalaki. Akala ko sa ngipin lang. Oo. Nag-trigger siya nung umiinom talaga ako ng gamot kaya po lumubo siya ng ganito. Nung pag-umpisa ng lumubo, yung pisngi mo, hindi mo ba pina-check up? Nabuntis po kasi ako noon eh. Nabuntis, tsaka nasundan. Tsaka nung panahon yun, wala pa pong trabaho yung asawa ko. Sa ngayon po, mahirap po talaga. Excuse me. Ay, Diyos ko, ako yung naawa sa'yo magtingin sa'yo, ano? Kaya nga sana matulungan po kami ni Daddy Frankie. O ito, mag-ano ka na dito, magsalita ka. Alam ko, mapanood ito ni Daddy Frankie ng buong team. Ayan, magsabi ka kung ano yung sabihin mo kay Daddy Frankie. Alam ko, mapanood mo itong video na to. So, dito yung nagpunta kami kay ate. Talagang humingi ng tulong, nagpasaklolo po para po ay maoperahan mientras maaga pa. Kasi po ay kumikirot na daw yung mukha niya sa left side. Tapos sabi ni ate yung right pisngi ni ate nag-umpisa na naman po na para bang masakit na rin daw. Parang may unti-unting lumalaki sa loob. So kawawa naman, baka maging dalawa na. So mientras maaga pa ay sana ay may makatulong. O yes, sabihin mo ate, ano na to? Daddy Frankie, sana magandang umaga po. Humihingi po ako sa inyo ng tulong. Sana po matulungan niyo po ako sa problema ko po. Na sana maoperahan na po itong mukha ko. Para mawala na po yung dinadala ko pong sakit. Kasi po ang bigat. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Lalo na pag ganito mainit, kumikirot po siya. Hindi ako makatulog ng maayos. Mahirap po talaga sa sitwasyon. Gusto ko po sana tulungan niyo po ako para po makapamuhay na po ako ng maayos. Sana po kayo na po ang sasagot sa dasal ko. Matagal ko na pong hinihiling na sana mawala na po itong buko sa mukha ko. Alang-alang po sa mga anak ko. Kasi po maliliit pa po sila. Wala pong mag-aalaga pag may nangyari po sa akin. Kasi po mahirap po talaga ngayon ang sitwasyon po namin. Sana po matulungan niyo po kami. Sana po, Daddy Frankie. So ayan po, Daddy Frankie, ako parang naano na niya ako, parang sumisikip yung dibdib ko makita si ate. Lisod kayo, sir. Uy, lisod. Sana Kami na kayo surrender, pero
Wala ko nagdahom nga maabot sa ingon ani. So ayaw kag-ulan na, wag kang mag-alala kasi si Daddy Frankie talagang maawain, mapagmahal. Katulad mo, nangailangan ka ng tulong, pagsikapin ko na mapuntahan ka ni Daddy Frankie. Kasi nandiyan lang naman sila sa Surigao, babalik naman sila dito. So sana mapuntahan ka, malapit lang naman ito. Pag-chat mo agad, pagpasa mo sa akin ng picture, nagulat nga ako. Dahil ang laki ng ano mo. Lisod kayo, nabinag ka ng ano. Pag ano, may tulad ngayon, sobrang init, magkirot siya. Kirot po siya. Pag yung mga ano, magkidlat-kidlat, wala. Minsan po, pag malaki yung ano, pag malaki yung kulog, Oo. sakit. Sa gabi, sakit din. Mahirap po makatulog pag gabi. Ay, mahirapan ka sa gabi matulog. Pagkain, mahirap din. Ano, hindi ka na masyado makanguya. Hindi po kasi pag wala pong sabaw. Agoy. Ang paglunok mo, hindi ba masakit? Minsan po, pag matigas yung kanin, pag walang sabaw, mahirap po talaga lumunok. Buti hindi nabutas dito. Masarap. Gusto ko sana nga butasin para po mawala na ba? Hindi ba, ibig sabihin ko, buti hindi siya nagkaroon ng butas dito Hindi. banda. Gusto ko nga sana butasin. Wag. Mas lalo yung ano. Minsan nawawala na ako ng pag-asa kasi parang walang Naano ka na, parang naano ka na sa sarili mo. Nawalan ka na pag-asa. Laban lang ate, laban lang. Hindi po natutulog ang Diyos. patuo nga. Hindi ko patuo ganit patong pag-reply ni mo, di ko patuo ba nga mapansin ni mo akong chat. Hindi, lahat ng mga nagmi-message sa akin, tinitingnan ko. Yung medyo makaya lang namin sa mamotor lang. Yung iba kasi nagchat-chat sa akin, malayong lugar, tawid dagat pa. So nung sinabi mo na taga dito ka lang sa Binay, malapit lang eh. So agad-agad akong pumunta. Kahapon pa dapat sana, kaso lang may schedule ako kay Imbot. So ngayon, inagahan ko na. Nung lumagpas pa kami doon eh. Kaya nga, nakita ko kasi siya si Wamos ng Magpit. Oh. Lumagpas kami. Sabi ko babalik yun, tatanong-tanong yun. Oh. Ito, shout out sa mga nakapanood nito. Alam ko may mga tao pong maawain, mga sponsor. Kayo na pong bahala na matulungan sila. Nandito lang naman ako. Alam niyo naman yung contact ko sa Facebook. Edison de la Sierra yung Facebook ko. Sana po ay matulungan natin si ate. At lalo-lalo kay Daddy Frankie, sana matulungan natin to. Daddy Frankie, alam ko maawain ka na tao, mapagmahal. Katulad ni ate, bata pa. So kawawa kasi yung mga anak niya, 3, maliit pa. So ate, advice ko lang sa'yo, tama mo na mga anak ha. Opo. Mag-control ka na. Bawal po kasi yung Ha? yung mga Bawal mag-control? yung mga pills po, bawal. Di yung nilagay dito. Bawal din po. Sino sabi bawal? Yung ko po, midwife. Bawal po kasi yung sa bukol po. Paano yan? Walang ganunan pa sana. Kaso Alangan may paputol natin yung sa asawa mo. Oh, paano yan? Mabuntis ka na naman. Nagsabi daw ang midwife na bawal ka control. yung lang po, Paano yung asawa kung walang control? nabuntis. Buntis ka naman ngayon? Hindi Oh. ayaw pa, hindi pa pwede kasi Tama na. Kasi isipin mo yung kalagayan mo ate. Sobrang, Diyos ko, ako yung nahirapan sa magtingin ba? Bata, ilang taon ka pala ngayon? 30 pa. trend. Huwag ko mo na mag-anak. Yung nga sabi nila. Kaninong bahay yan tinirahan ninyo? Sa amin po, pero yung lupa hindi po. Kaninong lupa to? Sa lula ko po. Sa Lula. Tama mo Po na. yan, mga ilang taon na yan. Wala na nga yung mga, wala nang poste. Tsaka delikado yung bahay yun. Tabing Kaya daan. nga, pag lumalakas yung hangin, lumalabas kami, baka maano ba. Kasi Di, wala na po. delikado talaga kung may sasakyan dyan. Oo. Maputulan si Mako. Doon mapunta sa inyo. Tapos Wala hindi ka pa kumain. Hindi pa kasi po, hindi pa iinom sana ako ng gamot kasi wala pa akong kain. Hindi po pwede. So diba? ibig sabihin hindi ka makakain pag walang sabaw. Hindi. Kasi, at saka po, pag gantong kumikirot, mahirap po talaga kumain. Pag wala kang sabaw, anong ginawa mo? Minsan kape, sabaw kape. Para malunok lang.
Palagay ko ba yung dito mo sa mukha mo para bang tik-tik siya na nanigas. Pero minsan pasintabi sa kumain ha. Pero minsan nagnanana siya sa loob. Nung ano po, pero ay nung una lumalabas yung nana, yung parang tubig, ay yung may dugo halo. Agoy. Tsaka mabaho siya. Saan siya dumadaan? Sa gilagid? Sa ngipin ko po. Sa gilid? Opo, sa ngipin. Doon po siya lumalabas. Kaya pa yung opera yan eh. Kasi may nakikita kasi ako Ito na... na nga po siya. Oh. Umabot na dyan? Po. Ito na yung buko niya. Parang kumalat siya. Pag hindi siya naoperahan, parang aabot siya dito. Kasi may nakita ko na kapwa ko social media, charity, mas malaki pa sa ano mo. Naoperahan na. Tanggal na dito. Oh, sino nga yun? Nakita ko yun yung babae. Oo, matanda na. Mm. O, naoperahan. Pero yung na-vlog namin isang araw, mahirap yun kasi ito nabaliktad na. Ito, dito na eh. Itong At taga saan po yun? taga Waterfalls, mahirap talaga yun. Buti sa'yo kasi pisngi lang dito. Pero maagapan pa to ate. Sabi nga nila, mas okay daw nga sa labas siya tumubo, hindi sa loob. Pag sa loob daw, yun po nakapag ano kasi hindi po masirado yung bibig ko pag doon sa loob. Ano kang sanhi nun? Bakit? Di ba ano sabi mo, nung una parang Parang munggo siya kaliit. sa loob siya. Opo. Parang sa labas ng gums ko, Oh. pag ganunin ko, gumagalaw siya. Tapos, yun nga, pinabayaan lang. Kasi yun po yung time na nung nabuntis ako ng panganay ko noon. Siyempre nag-control nga ako, nag-pills ako noon nung pag-anak ko noon para hindi masundan. Mm. Doon siya nag-trigger. Parang lumubo siya bigla. Tapos pag dumudoble yung sakit, kirot. Pastilan. Isang beses mo lang ito pa-check up. Ano na? Kapilan na ilang ulit ang pumunta sa ENT para pero yung kapanganganak ko ka lang, parang nirequestan ako ng pang CT scan. Ito ate, ibili mo na itong bigas ha. Kay mo balik man ko. Dalhin ko na lang si Daddy Frankie dito ha. Opo. So yan na muna makaya ko kasi wala pang sweldo. Katapusan pa. Si Daddy Frankie, pagsikapan ko. Ito, pinasa ko na itong picture mo eh. Nireport ko na doon sa kanila. Sa lahat po ng mga viewers, sana po i-share ninyo ang video para po ay kumalat at saka makita doon sa mga taong may kaya sa buhay para matulungan natin si ate. Ang hirap po ng kalagayan niya, grabe. Masakit nga yung ngipin. Ito pa kaya na namaga yung mukha. Laban lang ate para sa mga anak mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag mo yung isipin yung mga huwag kang madismaya. Huwag kang gumawa ng yung bang parang maano ka. Huwag mong gawin kasi mga anak mo maliit pa. Kaya pa po yung gawin. Kasi ang dami kong nakikita na ganito din ang sitwasyon. Oo. Naoperahan pa. Sana po kayo makatulong po sa akin. Ayan mo mamaya, i-upload ko to sa social media. Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo? Kasi i-upload ko talaga to sa YouTube para makita ng mga gustong tumulong sa ibang bansa. Okay lang sa'yo? Opo. Oh, alam ko may mga sponsor po kami na handang tumulong. Alam ko nandyan lang sila, nanood lang, nag-silent viewers para matulungan yung kalagayan mo. Kasi yung mga anak mo kawawa ba? Papayag ka ba? Mawala ng ina yung mga bata? Mahirap. Ang liit pa nila. Maagang mawala ng nanay. Kaya ngayon, ko si Daddy Frankie, kausapin ko muna. Papuntahin ko dito. Opo. Para maagapan pa yung mukha mo. Kaya nga pumunta ako agad dito kasi ang tawag kasi sa akin dito ni Daddy Frankie, ako yung scouter. Ako yung naghahanap ng mga matutulungan. Tsaka pupunta kami ni Daddy Frankie. Kaya nga sa inyo po ako nag-chat. Kasi kung mag-chat ka ni Daddy Frankie, hindi na talaga mababasa yan ng mga staff dahil natatabunan sa sobrang dami. Million po yung nag-chat sa kanya, hindi na mabasa. O nakita mo yung vlog ni Daddy Frankie na tinutulungan? Ang dami pong humihingi ng tulong, hindi nandito buong Pilipinas nag-chat sa kanya. Hindi lang mabasa sa sobrang dami. Ang dami ng Sa akin naman,
Hindi naman masyado marami nag-chat sa akin, pero marami na rin. Pinipili ko yung malapit, karapat dapat, tulad sa'yo, nangailangan ka ng tulong. Laban lang. Kaya ako, hindi din ako titigil na walang makatulong sa'yo. Salamat po. Kung may GCash ka, pwede rin sa'yo na diretso. Ayan, sa mga viewers natin, mga kabarangay, mga kababayan, kung gusto niyo tumulong kay ate, pwede naman siyo i-direct sa kanya or sa akin. Malapit lang to sa akin eh. Mga 20 minutes lang siguro ang takbo ng motor papunta dito. Wala ka ng mensahe te, ipaabot, last mensahe bago kami alis. Maraming salamat po sa dahil sa tagal-tagal kong pinangarap na matulungan. Parang si Daddy Frankie o saka si Sir Butiti lang po makakatulong sa akin. Sana po matulungan niyo po ako para po matanggal na po itong buko sa mukha ko para po mawala na po yung kirot. Tsaka mahirap, mabigat na po siya sa mukha. Sana po matulungan niyo po ako. So yun po, kung narinig niyo po yung sabi ni ate, sana may makapansin dito. So maraming salamat po, sana i-share po natin yung video. At salamat ni Daddy Frankie at sa Panginoon natin. Mabuhay po lahat. God bless. Ayan, halos 10 years na po nasakit ni ate na dinala-dala lang. So sana matulungan po natin. Alam ko si Daddy Frankie, maawain lahat nasa kanya na. Sana matulungan ni Daddy Frankie pagbalik niya dito. Para naman ay matulungan natin siya kasi yung sakit niya dito ay unti-unti na pong gumagapang dito sa kabila. So ang pangit na tingnan kung talagang dito bamaga na. So ito madala pa ito, maagapan pa ito kasi dito lang sa labas. Buti na lang palabas yung baga, malamaga, hindi pa loob. Pero sa kabila unti-unti nang gumagapang din. So mula kagabi wala pa siyang kain hanggang ngayon kasi hindi po siya makalunok at hindi siya makanguya kasi kumikirot po. Habang nagiinit yung panahon, unti-unti po nagkirot. Hindi siya makakatulog sa gabi masyado dahil po dito kay kumikirot na po. So sana po ay i-share po natin yung video para matulungan po si ate. Kung gusto natin tumulong, bahala na po kayo. Ilagay ko lang ang GCash ko sa baba sa comment section at Facebook ko nasa baba din. Bahala na po kayo kung gusto nyo tumulong kay ate para matulungan po natin. At maraming salamat sa mga viewers, lahat ng mga viewers. Hindi ko man kayo maisa-isa. Lahat po ng mga comment niyo binabasa ko po yan isa-isa. Hindi ko kayo mabanggit o ma-shoutout man lang. Pero binabasa ko yan ang mga comment niyo. Sana po ay matulungan natin si ate kasi bata pa yung mga anak niya, napakaliit pa. At siya din ay bata pa. So maraming salamat po at God bless. Magandang umaga po.